Magandang araw po sa ating lahat. Sa inyo po na nandiyan sa inyong mga tahanan habang tayo ay sama-samang nandirito sa Qatar. Nagpasya po tayo na mag-online worship service dahil sa mga kaganapan dito sa bansang Qatar at sa Middle East. Welcome to the first ever online worship service ngayong 2026. Sa inyo naman na nasa sa FB Live, saan man kayo sa mundo, magandang araw o magandang hapon, magandang gabi. Ang pagpapala at pag-iingat ng Lord ang sumainyo po nawa. Ang pagsamba po sa Diyos ay higit na nagiging challenging habang lumilipas ang mga panahon. Ano po? Dahil sa mga ganapan sa ating mundo na may mga pamunuan na naghahangad na maghari sa lahat ng teritoryo, nagkakaroon po ng mga tunggalian ng kapangyarihan at kakayanan upang siyang maging pinakamalakas at siyang masunod sa lahat ng oras at sandali. May mga nagtatayo ng kaharian na nais sakupin ang lahat ng kaharian na kanilang nalalaman. Yun namang iba ay ayaw patalo kung kaya nagkakaroon ng paglalaban at digmaan. Ngunit huwag nating kalilimutan na ang tunay na hari ay itinakda na ang kanyang kaharian ay mapayapang masakop ang kalooban at buong pagkatao ng mga kaanib. Ang kahariang ito ay hindi gumagamit ng dahas o pandaraya upang lumaki lamang ang kanyang nasasakop. Sa halip, ang hari ng kingdom na ito ay nag-alay ng kanyang buhay upang bigyang buhay na walang hanggan ang mga kaanib. Ang kaharian ng Diyos ang siyang tunay na kaharian. Amen po. Kung kaya nais ng Diyos na ating alalahanin ang nag-iisang tunay na kaharian. Ito ang One Kingdom of Heaven. Tayo po ay patuloy sa series ng One God, One Church, One Body. Nasa sa ika-14 na topic na po tayo, yung One Kingdom of Heaven. Ang atin pong tatalakayin na talata ay ang nasa sa Aklat ng Mateo chapter 13. Dito po ay ilang ulit na binanggit ng Panginoong Hesus ang tungkol sa Kingdom of Heaven. Sa Mateo 13, verse 31, ang sabi po, "The kingdom of heaven is like a mustard seed planted in a field. It is the smallest of all seeds, but it becomes the largest of garden plants and grows into a tree where birds can come and find shelter in its branch." My beloved brethren, in the Gospel of Matthew chapter 13, our Lord Jesus Christ gives a series of parables about the kingdom of heaven. Today, God wants to remind us the truth of kingdom of heaven. In the Gospel of Matthew, Mark, and Luke, we can read interchangeably the phrases kingdom of God and kingdom of heaven. Don't be alarmed or be confused about their meaning, for they are discussing one and the same. It is about the reign of God in His people. The idea is about the kingdom, a kingdom of God that is ruled by God. And when it comes to the idea of the kingdom of heaven, this kingdom is both physical
and is spiritual. Heaven is physical place that before anybody could enter there, one must be spiritually born. And this is the summary of our discussion of God's message for today. One is the nature of the kingdom. Two, the growth of the kingdom. Three, the value of the kingdom. And four is the judgment of the kingdom. Okay po. So, this is po natin, ang tatalakayin po natin ang the nature of the kingdom. Sa Mateo chapter 13 verse 18 to 23, makikita po natin yung pagpapaliwanag sa parable of the sower, yung paliwanag sa talinghaga ng manghahasik. Sabi po sa verse 18, "Now, here is the explanation of the story I told you about the farmer sowing grain. The seed that fell on the hard path represent those who hear the good news about the kingdom and don't understand it. Then the devil comes and snatches the seed away from their hearts. The rocky soil represent those who hear the message and receive it with joy. But like young plants in such soil, their roots don't go deep. At first, they get along fine, but they will wither soon as they have problems or are persecuted because they believe the word. The thorny ground represent those who hear and accept the good news. But all too quickly, the message is crowded out by the cares of this life and the lure of wealth, so no crop is produced. The good soil represent the hearts of those who truly accept God's message and produce a huge harvest. Some are 30, some 60, or even 100 times as much as had been planted. Yan po yung pagpapaliwanag doon sa parable of the sower. Our Lord begins with the parable of the sower. The kingdom of heaven is like a sower who went out upang magtanim, upang maghasik. The seed is the word of God. Yan, malinaw naman yung pagpapaliwanag, ano po. The soil represent the hearts of men, hearts of the people. The same seed is sowed to everyone. Ano po? May iisa lamang na nagtanim. The same is the sower. The same is the kingdom message. But different responses ang makikita po natin. Ano? Some heart are hard. Some heart just shallow, like a shallow ground. Dumaan lang sa tenga yung kanilang mga narinig. At hindi natanim, hindi natandaan yung kanilang mga narinig. Some are crowded with thorns. Yung mga puso ng mga tao ay punong-puno ng mga alalahanin, punong-puno ng malalaking pangarap na makamundo at nakalimutan na nila ang mangarap para sa kaharian ng Diyos. Kung kaya nabaliwala ang utos ng Panginoon na humayo at gumawa ng mga disipulo. Pero mayroon pong nag-iisang
matabang lupa, yung matabang puso na nakinig, yung matabang puso na itinanim yung salita ng Diyos at iningatan sa puso sa buong pagkatao yung salita ng Diyos. Tumubo, lumago, tumibay, nag-matured yung pananampalataya, nag-matured yung mabuting balita sa buhay niya, kung kaya nagamit siya ng Diyos, naging instrumento siya ng Diyos upang maghatid ng mabuting balita sa marami pang iba at naging maani ang buhay niya para sa Panginoon. Yan. So, this teaches us something powerful, di po ba? The kingdom is one, but not everyone received the kingdom the same way. The problem is not the kingdom. Hindi yung kaharian ang problema, hindi yung mensahe ang problema. Ang problema ay yung kondisyon ng puso ng mga nakikinig, yung kondisyon ng puso nung nagsasabing sila ay mananampalataya, ngunit paimbabaw lang yung kanilang pagiging mananampalataya. Sabi nga nung iba, Kristiyano lang sa nguso, ngunit hindi Kristiyano sa puso. Mga kapatid, the kingdom of heaven is not divided by culture or nationality or denomination. Kaya, it is established by the word of God, planted in receptive hearts. So, tumatatag ang kaharian ng Diyos, tumitibay ang kaharian ng Diyos sa isang puso na itinatanim ang salita ng Diyos, inaalagaan, dinidiligan, araw-araw nagdi-devotion, kung kaya nakakapamunga. Kung kaya lumalalim ang ugat at tumitibay sa mga problema sa buhay. Kung kaya sa pusong ito, sa buhay na ganito, nag-manifest ang kingdom of heaven. Mapapansin po natin na ang kingdom of heaven, anywhere in the world, wala kang makikita na talagang 100% territory ng sasabihin nating truly the kingdom of Jesus Christ, kingdom of God. Dahil ang mga mananampalataya ay kumikilos sangayon sa gabay ng banal na Espiritu at mapayapa na ito ay gumagalaw, gumaganap sangayon po sa dikta o leading ng banal na Espiritu. Pangalawa po ay the growth of the kingdom. Sa Mateo 13:31 to 43, makikita po natin dito yung damo sa triguhan. Ito po ay talinghaga ng mga damo sa triguhan, talinghaga ng mustard seed at ng yeast o yung pampaalsa sa pagkain, levadura. Sa 13:36, chapter 13 verse 36 at 43, makikita po natin yung parable of the wheat and tares or yung parable o talinghaga ng sa damuhan. Ano po? Yung sa triguhan, damo sa triguhan. Sabi po rito sa verse 36, Then, leaving the crowds outside, Jesus went into the house. His disciples said, Please explain the story of the weeds in the field. All right, he said, I, the Son of Man, I'm the farmer who plants the good seed. Sabi po ng Panginoon Jesus. The field is the world, and the good seed represent the people of the kingdom.
The weeds are the people who belong to the evil one. Ito po ay nakahalo sa mga mananampalataya. Kasama po natin silang sumasamba. Ano po? The enemy who planted the weeds among the wheat is the devil. The harvest is the end of the world, and the harvesters are the angels. Just as the weeds are separated out and burned, so it will be at the end of the world. I, the Son of Man, will send my angels, and they will remove from my kingdom everything that causes sin and all who do evil. And they will throw them into the furnace and burn them. There will be weeping and gnashing of teeth. Then the godly will shine like the sun in their Father's kingdom. Anyone who is willing to hear should listen and understand. So, atin pong naunawaan na ang damo sa triguhan ay ang Panginoong Hesus yung nagtanim ng mabuting binhi ng wheat o ng trigo, ngunit ang kaaway ay nagtanim ng masamang binhi. Yung binhi ay yun pong mga nagkukunwaring mananampalataya na nasa sa loob ng iglesia, at yung mga genuine na mananampalataya ang siyang mga tunay na trigo na itinanim ng Panginoong Hesus. Sa pagdating ng huling panahon, magkakaroon ng great judgment at hihiwalay sa iglesia o sa sanlibutan yung mga hindi talaga mananampalataya. Kasi sa Porbero, nung nakita ng mga anghel na tumutubo kapwa yung mga mananampalataya, magkasama yung mananampalataya at yung nagkukunwaring mananampalataya sa church, ang sabi ng anghel nung nagtagapag-alaga, bubunutin ko po yung mga damo. Ang sabi ng may-ari, huwag mong bubunutin. Dahil kapag binunot mo yan, maaabala ang paglago noong talagang trigo. Magagalaw yung ugat. Hayaan mo na sa huling panahon, doon na malalaman kung sino talaga yung trigo na namumunga ng matingkad. Kung kaya po makikita natin sa iglesia, mayroong mga mananampalataya na kapagtataka bakit hindi lumalago. Kung kaya po atin pong suriin ang ating sarili, tayo po ba ay tunay na binhi na itinanim ng Panginoong Hesus sa kanyang kingdom, o baka tayo ay nagkukunwari lamang na mananampalataya at bilib na bilib tayo sa sarili na tayo ay Kristiyano, noon pala ay hindi naman. So kung kaya po atin pong suriin ang ating sarili at humingi tayo ng tulong sa banal na Espiritu na atin talagang maunawaan at tayo ay kanyang lukuban, samahan, manahan ang banal na Espiritu sa atin, yung gift ng buhay na walang hanggan na ningasan ng Diyos ang ating spiritual na buhay upang tayo ay maipanganak sa kaharian ng Diyos. So, yun po. Our Lord says that the kingdom is like a field where wheat was sown, but an enemy planted there, mga damo. The servants were to uproot the tares immediately, but the master said, "Let both grow together until the harvest." This teaches us the kingdom on earth contains true and false professors or professing Christians until the final judgment. The presence of tares does not mean there are two kingdoms.
Parang dalawa yung kaharian doon sa loob ng iglesia, sa loob ng kapulungan. Isang sa kaaway ng Diyos at isang para sa Diyos. Ngunit ang totoo ay isa lang, yung kingdom of heaven. Okay po, na siyang mananatili. It means the one kingdom is presently growing in a mixed world. Yan. Nakahalo po. Nakasingit yung masasamang damo sa mga mananampalataya. Kung minsan, mahal natin sa buhay, kung minsan, kaibigan natin, na kapag disciplinary action, matitisod yung tunay na mananampalataya, maapektuhan at hindi na rin sasamba. Kung kaya, sabi ni Lord, sige na lang, malalaan yan, yung talagang mananampalataya ay titingkad ang pananampalataya, yung mga hindi ay kusang malalaglag. Dahil walang laman, mapansin ninyo kung kayo ay nagtatanim ng palay, yung ipa kusang nalalaglag, hindi pa man inaani. So, ganun din, mayroong natural na paraan si Lord diyan sa mga ganyang bagay. So, punta tayo sa mustard seed sa Mateo 13 verse 31 to 32. Ang sabi po, here is another illustration Jesus used. The kingdom of heaven is like mustard seed planted in a field. Ito po yung ating home text. It is the smallest of all seeds, but it becomes the largest of garden plants and grows into a tree where birds can come and find shelter in its branches. Sabi po rito, the kingdom starts small. Like a mustard seed from a handful disciples, 12, doon sa Pentecost ay naging 120, sa Book of Acts chapter 2, and then sa and then later on ang banal na espiritu ay isugo na, naging 3,000 yung mananampalataya. And then after sa chapter 4 ng Acts ay naging 5,000. So nagkaroon ng almost 9,000 na mananampalataya after 50 days na ang Panginoong Jesus ay umakyat sa langit. Itong almost 9,000 na ito ay siyang ginamit ng Diyos upang magbahagi ng mabuting balita sa buong mundo hanggang sa dumating sa panahon natin ngayon na 2026. From fishermen and tax collector, it is spread to the ends of the earth. The kingdom of heaven may begin small in your life. Simula lamang na pahuklat-huklat ng Biblia, walang Bible reading plan, ngunit later on, nagmamatured, kaya mo nang magbasa ng isang buong aklat, isang buong book, sa loob na isang linggo, sa loob na isang buwan, natatapos mo na ang Book of Psalms, Book of Proverbs, Genesis, John, Matthew. So, lumalago unti-unti at ating naunawaan yung ating binabasa. The kingdom of heaven may begin in a small seed in your life, but it will grow supernaturally under God's care, under the Holy Spirit care. Tumungo naman tayo ngayon sa leaven, yung yeast, yung levadura. Matthew 13:33. Jesus also used this illustration. The kingdom of heaven is like yeast used by a woman making bread. Even though she used a large amount of flour, the yeast fermented every part of the dough. Throughout the Old Testament, the leaven or yeast is synonymously treated as sin.
For when it's mixed with fruit juices and fermented, alcoholic drinks are produced, and breads expanded and become flavorful. Jesus also warns the believers to abhor the hypocrisy of religious leader when he spoke about yeast, no? So may mas marami yung negative connotation ng yeast sa sa Bible. Ngunit ngayon mayroon pang isang pagtutulad sa yeast in a positive way. Sabi po dito, but in this instance, Jesus compared leaven's works silently, invisibly, hindi nakikita or hindi agad-agad napapansin, yet powerfully on a positive way. Yan. So does the kingdom. You may not see dramatic change overnight, but when Christ reigns in a heart, transformation is inevitable. The kingdom grows, the church becomes the visible agent of the world's reconciliation to God. Slowly, gradually, powerfully, and irresistibly. Yan po ang nagagawa ng mga mananampalataya na binago ng Diyos. Ano po? Kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang kingdom gradually, powerfully, and irresistibly. And then, pangatlo po ay the value of the kingdom. Sa Mateo 13 verse 44 to 46, yung mga hidden treasures, pearl of great price po. Ito ang mga parable na ito, ang mga talinghagang makikita rito. Now Jesus reveals the incomparable value of the kingdom. Ito na, yung how valuable is the kingdom. Sa Mateo 13:44, mababasa po natin, the kingdom of heaven is like a treasure that a man discovered hidden in a field. In his excitement, he hid it again and sold everything he owned to get enough money to buy the field and to get the treasure too. A man finds a field, kita natin na hindi niya sinasadya o maaaring meron siyang lupa na hindi niya akalain na mayroong palang nakabaon na kayamanan. Inaalisan niya ng mga bato, ng damo upang makapagtanim ng halaman, ngunit sa kanyang pagbubungkal ay nakita niya mayroon palang treasure, may kayamanan pala na nakabaon. So, he sells all he has to buy the field. The kingdom is worth losing everything for. Ano po ang ginawa nung Juan? Ano po ginawa nung magsasaka? Ang ginawa po niya ay ibinenta niya yung kanyang ari-arian. Maaring meron siyang bahay, meron siyang sasakyan, meron siyang mga iba pang property, bahay, lupa, sasakyan, para lang mabili yung property na yon at ng kanya pong pakinabangan yung kayamanan na nakabaon. Mga kapatid, ang kaharian po ng Diyos ay kayamanan na walang katumbas, walang katulad. Tayo po ay nasumpungan natin iyon, ang kaharian ng Diyos. Ang problema, hindi tayo tulad noong lalaki na nakasumpong ng kayamanan. Binenta niya yung kanyang mga ari-arian.
para lang mapasa kanya yung kaharian ng Diyos. Tayo, we possess the kingdom of God, but very limited. We spend amount for the expansion of the kingdom. Very limited time we spend to stay in the presence of the King. Apo, kita natin na yung talagang nagpapahalaga sa kaharian ng Diyos, oras, talento, kayamanan, possession, kayang isakripisyo bilang paglilingkod at bilang pagpapahalaga sa kayamanang ito na kanyang natanggap. At tandaan ninyo, ang kayamanang ito ng Diyos ay hindi natin kayang ubusin. Kaya sabi ng Panginoon sa iba pang parables, hindi niya kayang ubusin, kung kaya ang ginawa niya, nagtawag siya ng iba upang ito ay ibahagi sa iba. Yan po. So, pangalawa po ay yung the pearl of great price. Sa Mateo 13 verse 45 to 46 atin po mababasa. Again, the kingdom of heaven is like a pearl, a merchant on the lookout for choice pearl. When he discovered a pearl of great value, he sold everything he owned and bought it. So, ito po ay investor. Talagang naghahanap siya ng mahalaga o valuable na kayamanan, na perlas, na diamante. Nung makasumpong siya, ganun din ang ginawa niya, ibinenta rin niya ang kanyang mga valuables para lang mabili yung walang katumbas na kayamanan na kanyang nasumpungan. Yung lalaki rito o yung tao rito ay naghahanap dun sa isa naman na nagbubungkal ng lupa sa kanyang pang-araw-araw na buhay, kanyang nasumpungan. Isang tunay na naghahanap, nasumpungan siya ng kayamanan, nakasumpong siya ng kayamanan, at yung isa na nabubuhay ng pangkaraniwan at nagtitiyaga sa buhay niya, nasumpungan naman siya noong misyonero ng Diyos at kanyang tinanggap ang mabuting balita, kung kaya kanyang pinahalagahan ng higit kaysa doon sa kanyang mga tinatangkilik. Yan po yung dalawang kayamanan na pupwedeng masumpungan ng tao. Isang naghahanap at isang nasa kanyang normal na buhay ay nasumpungan ng misyonero at tumanggap sa buhay na walang hanggan. A merchant searching for the pearl finds one pearl of great price and sells all to possess it. No? Napakahalaga. Willing na mawala ang lahat, sabi ni Apostol Pedro. As Apostol Paul, ang lahat ng maaari kong ipagyabang ay inaangkin kong kalugihan, masumpungan ko lamang ang mga biyayang kaloob ng Panginoong Hesus, sabi po ni Apostol Pablo. Notice the unity again. Not many pearls, not several ultimate treasures. Only one treasure, only one pearl, only one kingdom. Brethren, you cannot serve two kingdoms. We cannot serve two kingdoms. We cannot divide our loyalty between Christ
and the riches of the world. When a man truly sees the value of the kingdom, surrender becomes joyful, not painful. The problem is not that people give too much to Christ. No? Yun ang problema. Hindi natin ibinibigay talaga yung nararapat na paglilingkod sa Panginoon. The problem is they have not seen His true worth. Kilala ba natin talaga ang Panginoong Hesus? Alam ba natin talaga kung gaano kahalaga yung iniaalok niya na buhay na walang hanggan? Na-imagine na ba natin kung gaano kabigat ang kalalagyan ng mga mahal natin sa buhay sa huling panahon kung hindi sila maliligtas? At hindi tayo magtsatsaga na sila ipanalangin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. The problem is, we have not seen the true value of the kingdom. Kung kaya, hayahay lang ang ating buhay. Hindi tayo nagmamadali, hindi tayo nagsisikap na mag-aral, mag-share ng gospel. Dahil hindi natin nakikita kung gaano talaga kahalaga yung kaharian ng langit. So mga kapatid, pagmuni-munian natin, pag-isipan natin na napakahalaga ng iniaalok na ito sa atin. Ang halaga nito, alam nyo, buhay ng Panginoong Hesukristo. Para lang mapasa atin ang kaharian ng langit, ibinigay niya ang kanyang buhay. Ganyan yan kahalaga. Hindi nagbibiro ang Diyos. Hindi siya nagbibiro nang iligtas tayo. Buhay niya ang kanyang inialay para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakahalaga mo, napakahalaga ko, napakahalaga natin sa harap ng Diyos. Then yung pang-apat po, the judgment of the kingdom. Sa Mateo 13 verse 47 hanggang 50, yung talinghaga ng lambat. Again, the kingdom of heaven is like a fishing net that is thrown into the water and gather fish of every kind. When the net is full, they drag it up onto the shore, sat down, sort the good fish into crates, and throw the bad ones away. That is the way it will be at the end of the world. The angels will come and separate the wicked people from the godly, throwing the wicked into the fire. There will be weeping and gnashing of teeth. The kingdom is like a net cast into the sea, gathering fish of every kind. At the end of the age, the angels will separate the wicked from the just. Yung mga nakahalo sa church na nagkukunwari, malalantad yung kanilang pagkukunwari sa huling panahon. The righteous will enter eternal glory. The wicked will face judgment. There is one kingdom, mga kapatid, but there are two destinies. Belonging visibly is not enough. What matters is genuine citizenship. Are you really born in the kingdom of God? In the kingdom of heaven? Being born is not by membership. Being born is by praying to God to give you the gift of eternal life.
Belonging visibly is not enough. What matters is genuine citizenship. Just as in the wheat and tares, separation is future but certain. The unity of the kingdom does not eliminate judgment. So, tiyak na may darating po na judgment. It is guaranteed. It is certain. The one who created the heavens and the earth is the one who is telling us this will happen. He is Jesus Christ, the Son of the living God, who came on earth. He knew what he prepares. He knew what is going to happen. Certainly, the kingdom of God will rule forever, and the judgment is soon to come. So, we go to the practical application of this matter of this chapter 13 of Matthew. We need to examine our heart, our soil. The soil is our heart. What kind of heart do you have today? Is it the hardened heart, concretized heart, yung puso, yung lupa na dinadaanan ng mabibigat na sasakyan, na tabing daan, hardened, walang pag-asa na tumubo yung binhi. Kaagad-agad ay natatangay yung salita ng Diyos. Shallow ang lupa, mabilis na natutuyo. Yung kaunting basa, kaunting tubig na nasa ibabaw dahil manipis lang yung lupa. Ganyan ba ang ating puso? Sa tenga lang ba dumadaan yung mga ating napapakinggan at hindi tumatanim? And is it thorn-filled or a fruitful heart do we have? We need to examine our hearts. The kingdom enters to a person through the word of God and received it by faith. Alam natin yung three kinds of faith. Sabi po ay intellectual assent. Faith, the first type is intellectual assent. Alam lang natin na may kingdom of heaven, alam lang natin na may Diyos na tagapagligtas na nagkatawang tao. Pero hindi natin siya tinatanggap na tunay na tagapagligtas. Pangalawa ay yung temporal faith. Kung kaya lamang tayo lumalapit sa Diyos ay upang humingi ng mga biyaya ng ating mga pangangailangan. Kapag natugunan na yung ating mga hinihingi, hindi na natin siya kailangan. At mas masama pa noon, kapag tayo humingi at hindi ibinigay, sinasabi natin, hindi totoong may Diyos. That is the temporal faith. But the real faith is the one that believe Jesus Christ is the only Lord and Savior. We accept Him as the one and only Savior and Lord of our life. That is the saving faith. That is the genuine faith. So we need to receive the kingdom. The kingdom will enter in our heart. The kingdom of heaven will enter in our heart by receiving it with faith. So, do not be discouraged by tares. Huwag tayong mawalan ng masasiraan ng loob, mawalan ng pag-asa sa mga nangyayari po sa ating kalagayan sa ngayon.
Ang banal na dugo po ng Panginoong Hesus ang lagi nating ipapanalangin na siyang bumalot sa ating pagkatao, sa ating mga pamilya. When we pray, Dear Lord, may your blood that was shed on the cross of Calvary cover me, cover my husband, cover my wife, cover my children, and protect us from every danger that is happening now in the Middle East. Sabi po sa 1 Peter, for by His wound we are healed. Sa mga latay niya, tayo ay gumaling. Ang dugo niya ang siyang magbibigay sang proteksyon sa atin sa anumang kapahamakan. So, huwag tayong mabalisa kung mayroong nakikita tayong kaguluhan. Nandyan ang kaguluhan, ipinrapi sa'yo ng Panginoong Hesus. Magkakagulo, magkakaroon ng digmaan, magkakaroon ng lindol, ngunit hindi pa yan ang katapusan. Ipapangaral pa ang mabuting balita. At kapag ang lahat ay nakarinig na, saka lamang darating ang Panginoon. Trabahuhin natin, kapatid, ang pagbabahagi ng mabuting balita. Sa halip na tayo ay mag-focus do sa ating takot, ang pokusan po natin ay yung ipinagagawa ni Lord. Ma-divert yung ating atensyon sa kanya misyon. Hindi ko po inaalis na tayo matakot, pero atin pong ilagay yung ating pananampalataya sa Lord at mapapalitan po ng lakas ng loob sa pagsishare. Yung sa halip na takot ang mamayani sa atin, nandun po yung pagsunod, nandun po yung pagbabahagi ng mabuting balita, samantalahin natin ang pagkakataon na sila ay bahagi na, lalo-lalo na yung mga natatakot na hindi mananampalataya. Ano po? And then, the value of the kingdom above all. What are you unwilling to surrender? If Christ is truly your treasure, sacrifice becomes worship. No? The true value of the kingdom above all. What are you unwilling to surrender? Ano ang hindi natin maibigay sa Lord? If the Lord Jesus Christ is truly our treasure, sacrifice becomes our worship. We are willing to sacrifice everything while we are worshiping the Lord. Then pang-apat po, prepare for the final separation. There is a coming harvest. Separation of good people, kingdom citizen to the non-kingdom citizen. Make sure you are not a mere near to the kingdom. Nakahalo ka doon sa mga member ng kingdom. But be truly born in the kingdom. Pray, mga kapatid, doon sa mga hindi pa nakatitiyak na siya ay talagang miyembro, na siya ay talagang anak ng Diyos. Ask the Lord to forgive you, receive Him as your Lord and Savior, and claim the promise of the Lord Jesus Christ. Sa aking pag-alis, huwag kayong mabalisa, sapagkat sa ikatuwa ninyo ang pag-alis ko, sapagkat isusugo ko ang banal na Espiritu. Siya ay mananahan sa inyo at siya ang magiging katibayan ng inyong pagiging anak. Purihin po ang Diyos. So, we are born in the kingdom. Okay? Kung kaya dumating man yung judgment seat at yung great white throne,
we are not affected. We don't have anything to fear. No reason for us to fear. Conclusion, beloved, Matthew 13 does not present many competing spiritual paths. Very simple. It presents kingdom of God which compared to field, the kind that is fruitful. It is compared to seed, little faith yet so significant when it's planted to a fruitful field. The power of the kingdom is the faith, is the Holy Spirit working in our faith, transforming us so we can transform the people around us. We can be instrument for the transformation of the communities where we are. And then treasure, which is accidentally found by the one who is laboring for his cause of living. And then the pearl, which is earnestly searched by a merchant and found. No? Isang nasa normal na buhay na sumpungan dahil mayroon palang kayamanan na nandun sa kanyang binubungkal na lupa. Yun namang isang mangangalakal, talagang naghahanap siya at nakasumpong din siya. Sa anuman kalagayan tayo nandun, tandaan natin, ang Diyos laging nakahandang tumugon. And then yung net, yung fishing net, temporal faith and saving faith. We need to have the saving faith. Trust in Jesus Christ alone to be saved. We don't trust God to ask for anything only. We trust the Lord for our eternity. Amen? Harvest is the final judgment. Yan. And that kingdom belongs to one king. It is Jesus. Amen. Today, the question is not whether the kingdom exists. Hindi na tinatanong kung totoo ba na mayroong kingdom of heaven. The question is, are you truly part of the one kingdom of heaven? Dahil tunay na ito ay umiiral. Sapagkat yung hari ay tumungo rito at nag-alay ng buhay upang ang lahat ay mapabilang sa kaharian ng Diyos. May the Lord grant us hearts that receive His word, lives that grow in His grace, and faith that treasures His reign above all. Panalangin po natin, nabigyan tayo ng Panginoon ng puso na handang makinig at pagyamanin ang kanyang mga salita sa ating buhay. Magkaroon tayo ng buhay na lumalago sa kanyang biyaya at pananampalataya na pinahahalagahan ang paghahari ng Panginoong Hesus. In Jesus' name, Amen at Amen. Tayo po'y manalangin sandali. Dakilang Diyos na makapangyarihan, salamat po sa banal na salita ninyo sa Mateo chapter 13 sa mga talinghaga na inyong itinuro tungkol sa kaharian ng langit, kaharian ng Diyos. O Diyos, salamat po na sa kabila ng mga kaguluhan sa ngayon dito sa Middle East, ang iyo pong banal na dugo ang siyang sa amin ay bumabalot, ang nag-e-encapsulate sa amin at kiniklaim namin na sapat ang pag-ibig ninyo upang kami ay ingatan, upang i-provide ang lahat ng aming pangangailangan at wala po kaming pangangambahan. Sa halip, sinasamahan ninyo kami
tutulungan ninyo kami na samantalahin ang pagkakataong ito na ibahagi ang iyong mabuting balita sa mga tao na nangangamba sa kanilang kinabukasan. Gawin ninyo kaming instrumento na maghatid ng mabuting balita ng kaligtasan sa panahong ito hanggang sa muli kang magbalik. Salamat po sa iyong lahat ng papuri sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen at Amen.